Make sure na lang guys na itong apat na butas ng carburetor nyo is matakpan muna natin bago tayo gumalaw dito sa loob. Para lang sure na walang mahuhulog na any particles dito or bagay o tornilyo. Kasi mapapatagal pa yung trabaho natin. Tara guys, samahan niyo ako. Kalikutin natin to si Tanggol. Linisin natin yung air filter niya kasi medyo matagal-tagal na yan. Linisan natin kasi washable naman yan. Yung dating stock yan, wala na. Pinalitan natin ng washable. So tara, tanggalin natin tong tangke. Iangat natin itong mga puan. Tanggalin natin to. Para may angat natin to kasi yung air filter na ito nandito sa loob sa ilalim ng tangke. Ayan guys, bago matanggal tong tangke na to, tanggalin muna natin tong tornilyo dito sa may upuan. Yan. Niluwagan ko na yan. Pinakita ko lang sa inyo para makita nyo. Tingnan nyo naman guys, napakadumi. So, bago natin ibalik uli upuan, lilinisan natin to. Ito naman mga sidings ang tatanggalin natin. Ito, ang kabilaan. Ayan guys, tatanggalin natin yung tornilyo rito. So ito, hihilain lang natin siya. May clip yan dito sa loob. So hihilain lang natin. Okay. Simple lang guys. Simple lang yung pagtanggal niyan. Syempre, niluwagan na natin ulit to para makita nyo lang kung saan nakalagay yung tornilyo. So isa lang naman ang tornilyo nito. Itong side na to. Tingnan nyo to guys. Yan. May clip yan. Simple lang guys, oh. Okay, hila. So kita na, ito yung tornilyo ng tangke. Ayan, luluwagan natin to. Tapos tanggalin natin to. Basta may basic tools ka lang, kayang-kaya mo na tanggalin yung mga tornilyo na yan. Hindi naman na tayo iba rito sa mga gawain ganito dahil nakapag trabaho rin naman tayo bilang isang mekaniko. Syempre, tatanggalin na natin itong panel na to. Tulak lang natin pababa kasi naka-clamp yan dito sa may tangke. Right, tanggalin natin to. And then guys, tatanggalin natin tong dalawang tornilyo na to. 10mm magkabilaan. Yan. Tapos, ito luluwagan lang natin para maiangat natin siyang ganon. Make sure lang guys yung mga tinatanggal nyo, tandaan nyo kung saan nakalagay ha. Ayan guys, naluwagan na natin to. Kabisadahin mo lang kung saan mga nakalagay yung mga tornilyo. Hindi ka maliligaw. Yun, gumalaw na. So yun guys, naluwagan na natin tong tornilyo na to. So iangat na lang natin tong tangke. Alright guys, hindi ko na videoan kasi nga kailangan ng dalawang kamay natin ang gagalaw dito. So kailangan muna tanggalin itong cover ng susian para umangat tong tangke kasi tatama to dito sa magkabilang side na to. Ito magkabilang side. So ito tatama tong bracket ng tangke. Natanggalan natin, so maangat na natin to. Yun oh guys oh. Kita oh. Siyempre mamaya lilinisan na natin yan. Nandito yung air filter. So angat lang natin to, tutukuran lang natin. Hanap tayo ng pantukod para makagalaw tayo rito sa airbox ng air filter. Naluwagan na natin yung 8 tornilyo na to. May dalawang sakit lang tayong tatanggalan dito. Maski magkabaliktad dyan, hindi papasok kasi may kanya-kanyang sakit yan. Ito malaki, ito maliit. So baklasin muna natin tong mga sakit na to. Bali 8 screw siya na tatanggalin dito sa cover ng airbox ng CB650R. So last na to. So ito, tinanggal ko lang naman dito sa pagkaka-brace dito. Etong hose na to, dalawang hose yan. Hindi naman magkakapalit yan kasi ito dito sa kabila. Etong maigsi dito sa harap. So angat na natin. Tingnan natin guys.
Guys, ayan, kita na. Kita na ang buto-buto, ang laman loob ni Tanggol. So, saglit lang. Tatanggalin lang natin tong isang hose na maliit. So, ayun na nga guys. Tatanggalan natin tong hose na maliit dito. Tapos, meron pang isang nakakabit na bracket dito. Kailangan alamin mo kung paano tanggalin siya. Nakaklip siya dito. So, matatanggalan natin to. Hindi pwedeng hindi siya tanggalin kasi may tornilyo pa ang air filter niyan. Ayun guys, kita nyo yung air filter ni Tanggol. Washable yan. So, tanggalin natin tong tornilyo niya na dalawa. Isa, dalawa. Kabilaan. Sa gitna, wala naman. So, dalawa. Make sure na lang guys na itong apat na butas ng carburetor nyo is matakpan muna natin bago tayo gumalaw dito sa loob. Para lang sure na walang mahuhulog na any particles dito or bagay o tornilyo. Kasi mapapatagal pa yung trabaho natin. Tatakpan natin ng papel. So ganito lang ginawa ko dyan. Yan. Para lang make sure na hindi siya mapapasukan ng anumang dumi. Maski mabitawan yung tornilyo rito sa air filter na to, hindi siya mahuhulog dito sa loob. Kasi medyo malalim yung part ng carburetor niya. So hassle yon kung hanapin mo pa, dudukutin mo pa, kukunin mo pa. So isang tornilyo na lang guys, yung isa natanggalan natin. So bago ko tinanggal yung isa, naglagay muna ako ng papel dito sa may carburetor para hindi nga mapasukan. Umiiwas lang tayo sa aberya na mahulugan yung carburetor. Kaya naglagay tayo ng takip. Sa 4 wheels din naman, ganyan din naman ginagawa namin pag magbubukas kami ng makina or top overhaul lang. May mga certain na tinatakpan kami para in case na may mahulog, mape-prevent agad. So guys, wag kayong matakot na mag-DIY as long as na alam nyo naman yung gagawin or panoorin nyo muna sa YouTube kung hindi nyo kabisado. So ito, hindi ko naman siya napanood sa YouTube. Sabi ko nga sa inyo kanina, medyo may alam tayo sa pagmimekaniko. Ayun guys, tanggalan natin. So medyo madumi-dumi na rin siya. Siguro mga ano to, mga 8 months na siya. So washable naman to. Hugasan muna natin, tapos bubugahan ng hangin, tapos papatuloy muna natin. Ibaba to. Tapos natuklasan ko, siyang pala tong tornilyo na to, dito to sa gitna. So maluwag siya. Hindi ko naman ginalaw siya kanina, so higpitan na lang natin uli siya mamaya. Actually, 2 tornilyo ang maluwag eh. Etong gitna, tsaka yung isa rito. Ayan guys, nalinis na natin ang air cleaner ni Tanggol. Washable po yan. Baka nagtataka kayo bakit nilinisan ng air cleaner. Washable na po yan. Napalitan na po natin yung dating stock na nakakabit kay Tanggol. So ang alam ko pagkakabili ko nito is 5.5. So kita na po yung kabilang side. Malinaw na kanina, madilim yan. Hindi maaninag. So maya maya kakabitan natin to. Ayan guys, nalinisan na po natin ang airbox ni Tanggol. At syempre, nandiyan pa rin yung takip ng carburetor natin para hindi mahulugan ng anumang bagay or mga tornilyo. At ito, nilinisan ko na rin tong airbox cover. Kanina napakadumi niyan. At ngayon, syempre, shiny na. Okay, maya-maya kakabit na natin to. Ito na yung air cleaner ni Tanggol. Okay na siya, malinis na.
Nilinisan lang natin yan kasi washable naman, hindi siya disposable. So maya maya ibabalik na natin yan sa airbox ni Tanggol. At kung ano yung ginawa natin kanina, kung ano yung huling binaklas natin, yun naman yung una natin ibabalik. So reverse lang. So yun guys, kakabit na natin tong air cleaner. Dalawang tornilyo lang naman to. Naikpitan natin yung dalawang tornilyo at ibabalik na natin tong airbox cover. So yun guys, testingin na natin, paanda rin natin sa Tanggol, nakabit na natin lahat. Air cleaner, yung mga tornilyo, yung mga socket sa loob na wiring, saka yung mga hose, naikabit naman natin lahat. At ito, nakabalik na natin. Tapos yung mga bolts and nuts ng tangke. Okay, moment of truth, testing. So gumagana lahat ang panel, walang pinagbago. Okay. Pa-calibrate muna natin yung ano niya, dashboard, tsaka pinagana muna natin yung fuel pump, then start na natin. Alright, so far walang pinagbago. Kung ano yung dati na hindi ko pa nababaklas yung air filter at hindi ko pa nagagalaw yung mga socket tsaka yung mga hose. So ngayon, sa ngayon okay naman. So itong traction control tsaka ABS mawala yung pagtumakbo. So tetestingin muna natin guys. Yun guys, na-testing na natin si Tanggol. Okay naman. Yung response siya, aggressive. Medyo konting piga lang, sumisibat na siya. So kanina yung traction control, nakailaw tsaka ABS. Nung inikot ko nawala na. So far okay. So yung mga gusto mag DIY dyan, kung hindi nyo kabisado ang motor nyo, kabisaduhin nyo na. Kung hindi nyo alam mga baklasin yung mga ibang parts ng CB650, manood lang kayo sa YouTube at doon magaguide kayo. So okay guys, hanggang dito na lang ang ating munting video. Peace out!